Usapan po natin yan, ma'am, kung itong San Rafael, Bulacan ay irerekomenda po natin na isa sa mga areas with election na risk factors dahil nga po sa pangyayari po na ito. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 na tututok sa investigasyon ng pamamaril sa IT consultant ng isang politiko sa Bulacan. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang tinitinang anggulo sa insidente. Marahil ito ay politically motivated killings dahil base po dito sa information na isinare sa atin na yung isa po dyan sa biktima ay dati nang nagtatrabaho, at least consultant po sa mga kilala pong mga political figures dyan po sa Bulacan. Sinabi pa ni General Fajardo na pinag-aaralan na nilang irekomenda para isama sa listahan ng areas of concern ang San Rafael, Bulacan matapos ang pamamaril na ikinamatay ng 3 biktima. Gusto ko rin pong kuhanin yung pagkakataon po na ito para manawagan po doon sa mga may kinalaman po at may alam po dito sa kaso po na ito na makipagtulungan po kayo sa inyong Philippine National Police para mabigyang hustisya po natin itong 3 biktima at mapanatili po yung kapayapaan sa dyan po, lalong-lalo na po dyan sa area po ng San Rafael, Bulacan. Kinumpirma rin ng Pro3 na mayroon ng reward money na 2 milyong piso para sa sino mga makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa mga suspect. Mayroon po tayong 2 million na reward na i-offer sa sino man po na makakapagbigay po ng information sa nangyari pong ito, lalong-lalo na po doon sa mga may kinalaman at talagang siyang involved dito sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari dyan sa San Rafael, Bulacan. Biyernes ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect na lula ng SUV ang sasakyan ng IT consultant. Kasama sa mga namatay ang buntis nitong girlfriend at bodyguard driver. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.